Kita naman oh. Oh, meron naman siyang nakalagay na nagcha-charge yung ating battery. AC charge sa ating solar setup, paano nga ba gawin? So, ang setup natin mga idol, 12 volts, 1 kilowatts, is not inverter. Nga pala, yung is not inverter natin mga idol, nung pagkabili ko niyan, sinalpa ko lang sa ating battery, watt cycle, IPO4, wala na po akong ginalaw sa kanyang setting, built-in LBD na rin yan mga idol, kaya wala nang cheche bureche. So, balik tayo mga idol. Lalagyan nyo lang yan mga idol ng AC input. So, kalagay naman dito mga idol oh. Yan. AC input and tsaka L. So, ito yung dalawa mga idol oh. 1, 2. Yung dilaw na wire na yan. Yan. Number 12 stranded po yan at may AC breaker po tayo na 10 ampere. So, yan po yung ilalagay nyo kapag gusto nyo mag AC charge. Ito pala mga idol ay may hiwalay na reels ako ng full demo, so sipatan nyo na lang. Ngayong video mga idol ay focus tayo sa AC charge ng ating is not inverter. Ginagamit po ang AC charging kung halimbawa mga idol may paparating na bagyo, kailangan nyo pong i-full charge yung inyong mga solar setup. Sinasaksak po natin yan sa extension papuntang bahay, kung anong electric utility yung mga nagsusupply sa bahay nyo, doon po siya kukuha ng pang charge niya sa battery. Naka-default na yun mga idol, charging voltage niya is 14.4 volts at may charging siya na umaabot ng 20 amps. So yun. Paano nga ba gawin mga idol? Unang-una, for safety mga idol, kahit anong klaseng SCC, papatayin nyo po yung supply niya. Yan. Supply po ng panel at saka yung papuntang battery. For safety purposes mga idol, ganun po yung ginagawa natin. Tapos, ito po nakababa pa yung breaker mga idol. So saksak natin sa ating extension. Galing bahay po yung extension natin, sa Meralco po ito nakasaksak. So dito po ako ngayon sa Bicol. Yun. Nakaupo mga idol at makikita natin yung ating inverter naka mode 1. Pag naka mode 1 mga idol, ibig sabihin naka AC charge priority yan mga idol. Pagka ganyan, magcha-charge po yan. Pag naka mode 3 po yung inyong inverter, hindi po yan magcha-charge. So, yun. Yung mode 3 na yun mga idol, i-discuss natin sa hiwalay na video. So, mode 1 muna tayo para sa AC charge. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Open natin yung breaker ng AC. Tingnan natin kung ano mangyayari mga idol. Yan, open na natin. Yan, o. Kung napansin nyo, nagkaroon tayo ng input na 228 volts at mode 1, 220 yung ating dati lang na naka-display dyan sa inverter natin. At mapapansin yung mga idol oh, kita naman oh, meron naman siyang nakalagay na nagcha-charge yung ating battery. So yun, ganun lang naman mga idol kadali yung pag AC charge natin. Ngayon, kung itatanong nyo naman kung ma-overcharge pa yung ating battery, hindi po. Kahit mapabayaan nyo yung mga idol ay hindi po yun ma-overcharge dahil po may BMS naman yung ating battery. Siya po yung magka-cut off ng pag-charge ng ating inverter kahit naka AC input siya at naka AC charging. Ngayon naman mga idol, kung itatanong nyo naman na pwedeng nakababad siya sa ating AC input, pwede mga idol kung gagawin yung UPS type yung ating setup. So wala kayong SCC, wala kayong solar panel, pwede pong gawin yan. Kumbaga mga idol, pag nag-blackout sa inyo, meron kayong naka-reserve ng power para sa inyong halimbawa computer shop, sa inyong bahay, ganun. So, goods na goods yun mga idol. So, yun lang naman mga idol sa ating pag-AC charge gamit ang is not inverter. Kung may hindi pa naintindihan mga idol, pwede po kayo mag-comment sa comment section. Sasagutin po natin yan. By the way mga idol, yung ating full demo, full links nito ay mayroon po yan sa ibang reels ko. Sipatin nyo na lang mga idol. Lahat po yan nakasunson yung mga wirings at kung saan ko nabili yung mga parts. Nakalagay po sa taas ng every reels yun. So, nandun lang po yun mga idol, yung blue na nakasulat. Mga links po yun at nasa baba nun mga idol ay meron pong pangalan ng mga parts. So, yun mga idol. Kung nakatulong, pa-like and share, pa-follow na rin ng ating page. Hindi po ako tumatanggap ng orders mga idol dahil nakafocus po ako sa vlog. Maraming salamat po sa inyo mga idol. Thank you.